Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at pagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Inihahandog ang misa na ito para sa intensyon nating lahat. Tayong mga nakikiisa sa misa na ito at sa intensyon ng sambayanan. Kaya yung misa tuwing Lunes ng umaga ay tinatawag na pro populo. Ito ay inihahandog para sa ating mga pangkalahatang intensyon at kahilingan ng sambayanan. At ngayon ay araw ng Lunes, inihahandog natin sa Panginoon lahat ng ating gagawin buong isang linggo. At nawa mabigyang papuri ang Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa, lalo na sa ating trabaho at hanap buhay. At patuloy nating pagninilayan si Jesus bilang mabuting pastol. Nawa maranasan natin sa ating kalooban ang pagiging pastol ni Jesus. At tayo rin ay maging mabuting pastol sa mga taong ating inaaruga. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming mabuting pastol. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ay nagsisilbing pintuan para sa iyong kawan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming kaliwanagan at karunungan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Judea na tinanggap din ng mga hentil ang salita ng Diyos. Kaya't nang umahon si Pedro sa Jerusalem, siya'y pinuna ng mga kapatid na Hudyo. Nakituloy ka sa mga hentil at nakisalo sa kanila, sabi nila. Kaya't isinaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari buhat sa pasimula. Nasa lungsod ako ng Jope at nananalangin nang magkaroon ako ng pangitain. Mula sa langit ay inihugos sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa 4 na panulukan. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang lahat ng uri ng hayop, lumalakad at gumagapang sa lupa, pati maiilap at mga lumilipad sa himpapawid. At narinig ko ang isang tinig na nagsabi, "Tumindig ka, Pedro, magpatay ka't kumain." Subalit sinabi ko, "Hinding-hindi ko po magagawa iyon, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang bagay na itinuturing na marumi o di karapat-dapat." Muli kong narinig ang tinig mula sa langit, "Huwag mo ituring na marumi ang mga nilinis ng Diyos." 3 ulit na nangyari ito, at pagkatapos ay binatak na pataas sa langit
ang bagay na iyon. Nang sandali ring iyon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang 3 lalaking sinugo sa akin buha sa Cesarea. Sinabi sa akin ng Espiritu na huwag akong mag-atubiling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang 6 na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin, nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi sa kanya, magpasugo ka sa Jope at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang tungkol sa ikaliligtas mo at ng iyong sambahayan. Nagsisimula pa lamang akong magsalita, ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo, gaya ng pagkababa nito sa atin noong una. At naalala ko ang sinabi ng Panginoon, si Juan ay magbinyag sa tubig, ngunit bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kung binigay sila ng Diyos na kaloob na tulad ng ibinigay niya sa atin nang nanalig tayo. Sa Panginoong Hesukristo, sino akong hahadlang sa Diyos nang marinig nila na ito? Tumigil na sila ng pagpuna at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Kung gayon, sabi nila, ang mga hentil may binigay din ng pagkakataong magsisit magbagong buhay upang maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay, Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo at ang liwanag, buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulot, yamang galak at ligaya ang sa aki iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos, na aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin. Ako'y kilala nila rin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang pumasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa.
pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pangay patakbong lumalayo, sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kahapon ay linggo ng mabuting pastol at patuloy nating pinagninilayan si Jesus bilang mabuting pastol. Yung ating ebanghelyo ngayon ay pagpapatuloy pa ng ebanghelyong narinig natin kahapon. Nilalarawan pa rin si Jesus bilang mabuting pastol. At sabi nga ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon, siya ang pintuan para sa kanyang mga tupa. Ang isang pastol, literal na pintuan. Dahil ang isang pastol, doon siya natutulog sa bukana ng kulungan ng mga tupa. Yung kulungan ng mga tupa, walang pinto. Bukana lamang. At yung pastol, doon siya natutulog. Doon sa bukana. Kapag ka natipon na niya ang kanyang mga tupa sa loob ng kulungan. Kaya nga literal na pintuan, yung pastol, kung merong dumating na panganib, katulad ng asong gubat, siya ang unang haharap. Kaya matindi ang papel ng isang pastol bilang pintuan. Siya ay proteksyon ng kanyang mga tupa. Ganyan nilarawan ni Jesus ang sarili niya bilang mabuting pastol. Siya ang pintuan, proteksyon natin. Pinoproteksyonan niya tayo lalo na sa kasalanan at sa demonyo. Yon ang ating kalaban. Sinasagip niya tayo at ipinagtatanggol laban sa masama. Yung pinto ay simbolo rin ng bagong pagkakataon. Pag ang pinto ay ibinubukas, ito'y nagbibigay ng bagong pagkakataon. Ganito rin ang mabuting pastol. Ang mabuting pastol, gabay ng kanyang mga tupa. Siya ay tagapagturo. Kaya na'y palatandaan ng mabuting pastol, ginagabayan niya yung kanyang mga tupa
tungo sa pastulan. At ayon nga sa pagkakalarawan ng Ebanghelyo, pag lumalabas sila ng kulungan, nauuna yung pastol. Sumusunod naman yung mga tupa, nakikinig sa kanyang tinig. Ganon ang pastol bilang pintuan. Siya ay nagbubukas ng bagong oportunidad para sa kanyang mga tupa. At tayo na gumaganap din ng papel ng mabuting pastol, tagapagturo tayo at gabay sa mga taong nasa ilalim ng ating pangangalaga. Tinuturuan natin sila ng salita ng Diyos. Pinapakita natin sa kanila ang landas ng kaliwanagan. Gabay tayo sa ating mga tupa. Ano ang palatandaan na yung leader ay hindi tunay na pastol? Wala kang natututunan sa kanya. Wala siyang mabuting impluensya sa iyo. Mayabang lang siya, maingay, pasiklab. Minsan may mga ganong leader, masalita lamang, pero yung salita niya walang laman. Puro pagmamataas, puro pagmamagaling. Maraming leader na ganon. Pasiklab lamang, papogi lamang, madaldal lamang. Pero yung sinasabi niya ay walang talab sa puso natin. Kaya nalalaman ng tupa kung sino talaga ang pastol. Kasi ang tunay na pastol, pag nagsalita, tumatalab sa kanyang puso. Naliliwanagan siya, nagagabayan siya, nagbabago siya. Siya'y naiimpluwensyahan ng kabutihan at kabanalan ng kanyang leader, ng kanyang pastol. Kaya nga ang pastol ay pintuan. No, pinapakita ng pastol ang liwanag ng kaligtasan at bagong buhay. Ganito rin yung kwento sa ating unang pagbasa ngayon. Yung mga apostol ay ginamit ng Diyos bilang pintuan para sa mga hentil. Yung mga hentil, sila yung mga dayuhan, mga banyaga, sila yung mga hindi Hudyo. Ang mga unang Kristiyano, mga Hudyo. At yung pagiging exclusive ng mga Hudyo, dala-dala ng mga unang Kristiyano. Akala nila sila lang ang mga anak ng Diyos. Pero nagbukas ng pinto ang Diyos, lalo na para sa mga hentil, mga dayuhan. Nung si Pedro ay nasa lugar ng mga dayuhan, siya'y nagkaroon ng panaginip na bumaba sa isang lambat ang maraming mga hayop na kakainin. At yung mga hayop na yon, mga tinuturing na marumi. Yung mga Hudyo kasi, hindi lahat kinakain. May mga hayop na tinuturing nilang marumi, na kinakain ng mga hentil o ng mga dayuhan. Doon sa panaginip ni Pedro, inutusan siya ng Diyos na kumain ng hayop na noon ay tinuturing na marumi. Kaya nga tumanggi si Pedro. Pero sabi ng Diyos ay, huwag mong labagin yung utos ko. No, kung ano ang nilinis ng Diyos, huwag mong ituring na marumi. Ibig sabihin ay ginigiba na ng Diyos ang pader na naghihiwalay sa mga Hudyo at mga hentil o mga dayuhan. Yung mga dayuhan ay mga anak din ng Diyos. Bumaba din sa kanila yung Espiritu Santo. Sila rin ay mga tupa ng ating Panginoon. Kaya nga nagising, namulat yung mga Hudyo. Nung una, pinupuna nila si Pedro. Bakit ka nakikisalamuha sa mga pagano at mga hentil, mga hindi Hudyo? Pero ayon nga kay San Pedro,
Diyos mismo ang nagbukas ng pinto para sa mga dayuhan. Kasama tayo doon sa mga hentil, kasi hindi naman tayo mga Hudyo. Pero ibinukas ang pinto sa atin sa pagiging mga anak ng Diyos. Ibinukas sa atin ang pinto ng kaligtasan. At yung mga apostol, yung mga alagad, bilang mga pastol ng simbahan, nagsilbi silang pinto. Lalo na sa mga hentil, nakapasok sila sa kawan ng ating Panginoon. Tayo rin maging pinto. Huwag tayong maging magnanakaw at tulisan na sa kung saan-saan umaakyat. Sabi nga ng Ebanghelyo, ang tunay na pastol sa pintuan pumapasok, hindi nag-aakyat bahay. Tayo ay magsilbing pinto sa mga taong ating pinangangalagaan. Magturo tayo, maging gabay tayo, maging mabuting impluwensya tayo. Akayin natin ang mga taong inaaruga natin tungo sa kaliwanagan ng pakikipag-ugnayan kay Jesus. Akayin natin ang mga taong ginagabayan natin patungo kay Jesus. Ito ang tanda na tayo ay tunay na pastol. Kapag tayo ay pinto ng buhay at kaligtasan para sa mga taong ating inaalagaan. Ang Panginoon ang mabuting pastol na nakakakilala sa mga kabilang sa kanyang kawan sa kani-kanilang pangalan. Ialay natin ang ating mga panalangin sa Diyos na taglay ang pagtitiwala sa kanyang pag-ibig sa atin. Ating itugon, Banal na Pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Banal na Pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang Santo Papa, ang pastol na hinirang ng Diyos, naway gabayan tayo sa matuwid na daan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mananampalatayang Kristiyano, naway maging isang kawan na nasa pangangalaga ng iisang pastol. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga kabataan naway magkaroon ng buhay at lubos na magkaroon nito sa pamamagitan ng katapatan sa mabuting pastol. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga may sakit at mga nagdurusa naway magtiwala kay Jesus, ang mabuting pastol, na dumating upang iligtas ang mga nawawalang tupa. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga yumao naway makapasok sa pintuan ng kulungan ng mga tupa at magdiwang kasama ng pastol at bantay ng kanilang mga kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Tahimik nating idalangin ang mga personal nating kahilingan. Muli nating alalahanin ang mga kapatid nating pinangakuan natin ng dasal, lalo ang mga may sakit at mga may pagsubok sa buhay. Ipagdasal din natin ang mga kapatid natin na kaisa natin sa misa ngayon sa pamagitan ng online mass, lalo na ang mga may sakit at mga matatanda na nasa kani-kanilang mga tahanan. Tahimik natin itong ipanalangin.
Panginoon, mabuting pastol, ibukas mo ang pinto ng kaligtasan para sa aming lahat. At kami rin nawa ay magsilbing pinto sa aming kapwa upang maakay namin sila sa buhay na walang hanggan. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, aming alay, itong anak at tinapay sa altar mo ilalagay. Tanggapin sa iyong kamay, alay namin, aming buhay. Bawat galaw at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo ilalagay. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aayin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan, ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao'y ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papurisay ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis,
Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa mong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa bawat araw, at patawarin mo ang aming sala tulad ng aming pagpapatawad sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang mabuting pastol. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging hangad. Nauuaw akong parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal, nang makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin akong nakataas sa aking kamay, magagalak na aawit ng papuring ialay. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay
pag-asa'y tiyak, kung hawak mo ako, magdiriwang ang hari, ang Diyos siyang dahilan, ang sa iyo ay nangakong galakyaong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umawit, umawit, umawit ako. Munggala. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo't lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piking na pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Reyna ng langit, magsaya, Hallelujah.